Puri ng Panginoon. Kumusta po kayo? Wow, yung iba, parang Biyernes Santo pa mukha. Isang ngiti naman yan. Tingnan mo yung katabi mo sa kaliwa, sa kanan at ngitian mo. Yan. It is finished. Tapos na. Hindi mo na kailangan malungkot. Gayong siguro dahil talagang pinagdaanan ng Panginoon, may pagkakataon na kapag ka naalala mo yon, malulungkot ka kasi nga lahat tayo ay naging makasalanan. Hindi matutumbasan ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Sige po, bago po tayo dumako sa ating teksto na ating pong pagbubulay-bulayan, tayo po muna manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, na narito sa lugar na ito, maging mga nasa online, nasan man sila, Panginoon, kami po, O Diyos, ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri po sa inyo. Hindi lamang sa pagkakataon na kami naparito, dahil sa ginawa ng aming Panginoon Hesus na nagbigay sa amin, Panginoon, ng malayang ugnayan sa Diyos Ama. Salamat po, Panginoon. Di man po kami karapat-dapat sa iyong harapan. Salamat po, dahil walang ibang nakapagbigay sa amin ng kaligtasan, kundi kayo lamang. Lord, I pray, paunawa sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong pong mga salita sa umagang ito, kung paano kami dapat maglingkod, na wala kami ibang titignan, kundi ang ginawang paglilingkod ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, sa pagpapanatili sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa ilalim ng iyong kapangyarihan na hindi masukat ng aming mga kaisipan. We thank you, Lord. Silihan niyo po, Diyos, ang mga dalangin na ito sa patnubay ng Banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ayan, kumusta po kayo? Ayon po sa ating teksto sa Magandang Balita Biblia, maliw na sinasabi po dito na sapagkat maging anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at iyalay ang kayang buhay para sa ikatutubos ng marami. So malinaw na kapag inunawa po natin ang mga salita na ito, ay walang ibang hinangad ang Panginoon kundi ang ikatutubos po natin. So kumusta po ang nagdaang araw na inyo pong pinagdaanan ng bawat isa sa atin sa isang linggo? Kumusta ang ginawa po ninyong pagninilay-nilay? Siguro yung iba na bakasyon, yung iba whatever. Pero dapat make it sure na ang ginawa nyo po ay nakalulugod sa Panginoon. Sa loob ng isang linggo, did you read your Bible? Ano yung natandaan mo na nangusap si Lord sa'yo? Dapat may ganun tayong ginagawa na hindi natin pinapabayaan ang ating espiritu na pangangailangan. Ayan, sa mga nagdaang araw, iba-iba ang naging selebrasyon ng tao, iba-iba ang kanilang mga ginawa. Buksan mo lang si Facebook, ang dami na. May mga pagkakataon na kapag makikita mo kung paano ginagawa ng ibang tao upang alalahanin ang ginawa ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin, yung pagpipenitensya, minsan nakakalungkot. Ganun na lang ba kababa ang tingin ng mga tao sa ginawa ni Kristo sa kanilang mga buhay? Ginagawang entertainment na lang. May napanood po ako mga bata. Yung isa parang nakapako. Tapos may mga parang audience siya. Meron pa pong parang Bible sa harap. Tapos sumasayaw. Tumatawa, may nagmumura. Sabi ko, Diyos ko po, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Marahil kung ano ang panalangin ng Panginoong Hesus, ganun din ang ating magiging panalangin. Ano ang sinabi ng Panginoong Hesus? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Napakalaga mga kapatid na tayo mismo, alam po natin ang kahulugan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, na hindi kayang gawin ng sino mang naririto sa lupa. Marahil yung iba, yung ginagawa po nila yung pagpipenitensya, yung iba paniniwala nila, pag ginawa nila yon,
nababawasan ang kanilang kasalanan. Nakakalungkot kasi sinasabi sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8 to 9 na hindi tayo kaya iligtas ng ating mga ginagawa kahit na ang gawain nating mabuti. Hindi natin kailangan bigyan ng pasakit ang ating mga physical na katawan. Tapos na. Nagpo-focus sila sa kanilang ginawa. Ibig sabihin, ginagawa nila yon, yung iba, hindi ko naman nilalahat, ginagawa nila yon to sacrifice para mabawasan ang kanilang mga kasalanan. Pero hindi na, tapos na. Tapos na yung ginawa ni Kristo sa krus. May pagkakataon talaga na yung mga tao kapag hindi nauunawan ang ginawa ng Panginoong Hesus sa ating bawat isa sa ating mga tao, ay talagang iba. Tayo, dahil tayo naniniwala na ginawa ng Panginoong Hesus yon para tayo iligtas. Isipin niyo, ang Panginoong Hesus hindi niya pinili ang marangyang buhay. Tuwing Pasko, usually, naipipres ng bawat isa kung paano siya ipinanganak. Pinili niya ang ipanganak sa sabsaban, hindi sa mga lugar na may mga hari, mga palasyo, sa magiging komportable kung saan siya higa. Pinili niya ang buhay na nasa pinakamababa. Sa panahon ngayon, sa lugar ng Siquijor, mabenta ang love potion. Love potion, yung gayuma. Diba? Do you believe in that? Kasi pag inisip mo, pag gagamitin mo yon, dahil yung gusto mong tao, gusto mo siyang makakuha, may mga gayumang ginagawa, kung ano-ano. Pero malinaw na sinasabi sa Biblia, hindi tayo dapat gumagawa ng ganon. Antayin mo kung sino yung tao na dapat para sa iyo at sisiguraduhin mo na ang taong yon ay ilalapit ka sa Diyos kaysa ilalayo ka sa Diyos. Tingnan mo yung buhay niya, huwag mong pairalin yung sinasabing pagmamahal. Diba? Kasi mandaraya ang puso ayon sa Biblia. Napakaraming pamahiin ng tao na ginawa ng ilan. Tingnan niyo po yung katabi niyo. May pamahiin daw na bawal maligo. Naligo po ba yan? Baka mamaya pagpatak ng alas 3 ng Biyernes Santo, hindi pa yan naliligo hanggang ngayon. Diba? Anong basihan po natin pag naligo yung tao? Ano, basa yung buhok? Mabango? Wag kayo ha. Kasi hindi lahat ng mabango naligo. Baka maya nag-spray lang yan. Diba? Kaya dapat yung mga pamahiin, titignan mo yan na, yung pamahiin kasi hindi yan eh. Hindi siya biblical. May paniniwala na hindi naka-align sa kalooban ng Panginoon. So, dapat inaalam natin kung ano yung sinusundan natin. May mga tradisyon na hindi naka-align sa kalooban ng Panginoon. Na ako nung araw, nandyan din po ako nagpaprosesyon. Paniniwala ko, pag ginagawa ko po yun, ay ginagawa ko yung kalooban ng Panginoon. I sacrifice. Kasi kahit na napakalayo yung dadaanan, sumusunod po ako doon. Yung iba, dahil may daan doon, may shortcut dito, doon sila. Dahil ayaw nilang lumakad na malayo. Ako naman, diretso ako doon kasi tsatsagain ko to dahil iniisip ko para sa Panginoon. Tama? Minsan may pagkakataon na ganun tayo. Kaya dapat nagbabasa po tayo ng Biblia kaya para malaman po natin kung ano ang ating ginagawa, kung ito ay tama o mali, mabuti o masama. So yun ang ginagawa ko, dumating din sa point na hindi rin po ako naligo. Pag uwi ko ng bahay, dahil pagod ako, nakatulog agad ako. Siguro, dahil sa pagod o dahil sa amoy ko. Naamoy pawis dahil sa pagod sa sasama sa posisyon, sa paglilibot ng mga tinatawag na Diyos-Diyosan. Biblically, malino sinasabi sa Exodo, huwag kang gagawa ng imay nasa langit, nasa lupa, maging nasa tubig upang sambahin. Ano sinasabi ng iba? Hindi namin sinasambayan. Tingnan mo yung kasunod na verse, huwag nyo silang yuyukuran. Malino na sinasabi sa Biblia, huwag nyo silang yuyukuran. Kaya nakakalungkot. Hindi ko alam kung sino po sa inyo dito yung mga mahal sa buhay na ganun. Ako personally may ganun. Nakakalungkot. Nabulag sila sa katotohanan na dapat ang Panginoon ay sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan at hindi sa mga nakikita lamang ng ating mga mata. At hindi lamang sa itinuro na kung sino man. Nakakalungkot, tayo po ay nagkakaroon ng paniniwala dahil sa ating mga ninuno. Marahil sa mga magulang,
na nagturo sa atin kung ano ang dapat nating pananampalataya. So salamat sa Panginoon. Dahil kung naniniwala, lahat naman po tayo ay pinalaya sa maling pananampalataya. Yan po. Kaya ang penitensya, hindi na. Tapos na. Hindi mo na dapat ginagawa yun. Hindi mo na kailangan pang pasakitan yung katawan. Marahil ang mga taong ito ay bulag at hindi na nalalaman ang katotohanan. Ayan. So sa isang linggo, marami ang nagsisimba sila, umiiwas sa kasalanan. Pero pagkatapos ng isang linggo, yung nakakalungkot, bumabalik sila sa buhay na malayo sa Diyos. Ang pag-ibig mo dapat sa Diyos ay hindi pang isang linggo. Dapat it will be forever. Bagamat may nakakamali tayo may pagkakamali na sinasabi sa aklat ng Romans chapter 3 verse 23 na sapagkat ang lahat ay nakasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Totoo po yun. Ako maamin, may nagkakamali pa rin. Pero siguro ang nagiging kaibahan lang natin sa mga tao ay may conviction ng Banal Espiritu sa atin na mali ito, dapat humingi ka ng tawad sa Diyos. Yun ang napakalaga nun. Hindi lang ito isang linggong pag-ibig. Ano yung kanta? May kanta si Imelda Papin Pero mas maraming nakakalam dito kung anong taon na yon, yung kanta na yon. Ano yon? Lunes, nang tayo'y nagkakilala. Martes, nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, ay inibig din kita. Biyernes, ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado ay biglang nagkatampuan. Pagsapit ng linggo, giliw ako ay iyong iniwan. O kay bilis ng iyong, hindi pa tapos. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mong sadyang kay bilis din. O pagsinta mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang, nawala ring lahat. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi isang linggo. It will be forever. Diba? Hindi lang pong Holy Week, kundi pang matagal, it will be eternal, mga kapatid. So ang topic po natin ngayon ay patungkol sa paglilingkod. Ayan, sinasabi dyan sa aklat ng Mateo, chapter 20, verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Tulad na nabanggit ko po kanina, ang Panginoon ay mas pinili niya ang maglingkod kaysa paglingkuran. So ang tanong, sino po dito sa atin ang mayroong kasambahay o katulong sa bahay? Ano po ang pakiramdam? Siguro, medyo relax ka kasi may inuutosan ka, may gagawa ng, pag wala kang kasambahay, hindi ikaw ang gagawa nun. Pero iba, di ba? Tinanong ko kasi, kami, usually, never po kami nagkaroon ng ganong kasambahay o katulong sa bahay. Pero be honest, kung kayo po ang tatanungin, ay ano ang pipiliin nyo? Yung kayo po ang magsisilbi o kayo ang pagsisilbihan o kayo paglilingkuran? Siguro yung iba, parehas lang. Gusto nila sila yung maglingkod, yung iba, gusto nila sila yung paglingkuran. Pero, base sa ipinakita ng ating Panginoong Hesus ay mas ginusto niya na siya yung maglingkod. From the day na harapin niya ang cross ng Kalbaryo. Na alam niya na sa totoo lang kayang iwasan ng Panginoon yun yung cross ng Kalbaryo na yun. Pero mas pinili niya yun para sa iyo, para sa akin, para sa bawat isa sa atin. Ayan. So, kung magiging honest po tayo, ito nga yung nabanggit ko kanina, ano ang gusto niyo po? Kung kayo pa ay pinagsisilbihan o kayo ang magsisilbi. May mga pagkakataon po na we want recognition. We want importance. We want to be special. May pagkakataon na gano'n ang pakiramdam at nais ng tao. Pero sa mundo ngayon, ang greatness parang nakabase na lang sa status,
sa followers, sa title, at influence. Yun yung, yun yung alam ng tao kung paano sila nagiging dakila, yung tinitingala sila. Ayan. So, pero sa karya ng Diyos, ibang-iba ang naging definition ng pagiging greatness. Ayan, binaliktan ni Jesus ang meaning ng greatness. Ipinakita niya ang tunay na kadakilanan na makikita sa paglilingkod sa iba. At kung gusto nating maintindihan ang kahulugan ng greatness, tignan po natin ang buhay ni Kristo. Tignan po natin ang buhay na kanyang ginawa upang maunawaan po natin kung ano ang ibig sabihin nito. Para maiwasan natin yung dinadala ng iba na pride. Ayan. So mayroon lamang po tayo 5 puntos. Mag-aalas 11 na. Point number 1. Jesus redefined greatness. Whoever wants to become great among you must be your servant. Sa aklat ng Mateo chapter 20 verse 26 to 27, sa aklat ng Magandang Balita Biblia, hindi ganyan ang dapat na umiiral sa inyo. Sa halip kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod ng iba. Sa verse 27, at kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay maging alipin ninyo. Ayan. So malinaw na sinasabi dyan na kailangan maging mapagpakumbaba. Be humble if you want to be great. Hindi na if you want to be great, hahawakan mo ang pagkakaroon ng pride. Ayan. So ang sabi ng mundo, umangat ka, magpakilala ka, magpasikat ka. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, yumuko ka, maglingkod ka, unahin mo ang iba. So ibig sabihin nito, hindi magiging makasarili. Ayan. Yung verse ng Matthew chapter 20, verse 20 to 28 na kung saan yung asawa ng Zebedeo lumapit sa ating Panginoong Hesus at sinabi niya at lumuhod. Tinanong siya ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, anong gusto mo? Sumagot siya, Panginoon, kapag naghahari na po kayo, paupuin niyo po ang 2 kong anak, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Ang sabi ng Panginoon, hindi nyo alam kung ano ang iyong inihi. Sabi niya, matitiis nyo ba ang daranasin ko? Sumagot sila, opo. Matitiis nyo nga ang daranasin ko. Pero ang mga upuan iyan ay nakalaan sa kung sino ang gusto ng aking ama. Narinig ito ng 10 alagad. Nagalit sila. Kasi siguro marahil ang bawat isa sa kanila nagnanais talagang nasa tabi lang ni Jesus. Ayan. So, yung verses na yon na nagpapakita na yung dalawa ay nais umupo sa tabi ng ating Panginoon. Na maging ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus ay nag-struggle din sa pride at posisyon. Pero itinuloy sila ni Jesus gamit ang katotohanan. Greatness is not about elevation. It's about humility. Ayan, tanungin mo ang sarili mo, kapatid. Nagsaserve ka lang ba kapag convenient ka? Nagsaserve ka lang ba kapag malamig ang lugar? Nagsaserve ka lang ba kapag may pagkain? Yung dinidisciple mo, may sakit, hindi mo madalaw. Hindi makalakad. Pero gusto mo, dadalhin sila lagi sa malamig. Yan ba ang nais ng Diyos na paglilingkod mo? Patawarin niyo ako, kapatid, pero kailangan nyo malaman ng katotohanan na kapag naglilingkod ka sa Diyos, you have to sacrifice na katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus at hindi ang sarili mo. Isa lang ibig sabihin yan. Natatakot kang magkasakit, natatakot kang mamatay. Iniisip mo yung sarili mo. Kaya yung pagdi-disciple mo, gusto mo, convenient ka. Hindi ganoon. Dapat ipakita mo, yung mga taong di makalapit sa lugar ninyo, lapitan nyo, puntahan nyo. Hindi yung nandun kayo sa malalamig, ang dami yung picture,
Patawarin niyo po ako, pero ito ang katotohanan na nakikita po natin. Kailangan ang paglilingkod po natin ay hindi sa lugar na kung saan lagi nakukumpul po tayo. Sa evangelism, pupunta ka ba kapag walang service? Sa prayer meeting, pupunta ka ba kapag walang service? Sa practice, pupunta ka ba kung walang service? Kung may kakayahan kang gumastos, gawin mo. Pero kung wala, maaaring maunawaan natin yon. Mga kapatid, lumabas ka sa kumpulso mo. Kaya naglilingkod lang ba tayo kapag may nakakakita? Dito lang ba sa pulpito? Sunday service? Ni sa prayer meeting, hindi ka na mahagilap. Nasaan ka, kapatid? Maging sa discipleship, D-group, online na nga lang, di ka pa makapunta. Hindi ka pa makasali. Alam niyo po, nakakalungkot na may mga ganon. Siguro, iba-ibang dahilan, pero kapag di ka naman nauubusan ng dahilan, maaring pananagutan mo sa Panginoon yan. So, nagsaserve ka lang ba kapag convenient ka? So, ang pagsaserve sa Panginoon ay hindi lamang nakikita ng tao. Maging in silent. Maging kahit in silent, kahit hindi ka nakikita. Huwag kang mag-alala, nakikita ng Panginoon yon. Pangalawa, Jesus modeled servanthood. Hindi lang nagsalita ang ating Panginoong Hesus, ipinakita na. Sa aklat ng John chapter 13 verse 14 to 15, "Now that I, you Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another feet." Sa aklat ng Magandang Balita Biblia, kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay nagugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang paa ng isa't isa. So ang paghuhugas ng paa ay trabaho ng pinakamababang alipin. Trabaho ng pinakamababang alipin yan, maliban na lang kung nagtatrabaho ka sa mga parlo, sa food spa o kung anuman. Oo. Sino po dito ang napaputs pa na? Siguro yung iba mayroon. Pero ako, minsan lang, nakakakiliti. Kasi may kiliti ako sa paa. Ayan. So, ito yung isang pinakita ng Panginoon. Yung paglilingkod niya, ginawa niya yung gawain ng pinakamababang alipin. Hinugasan niya ang kanilang mga paa. Ayan. Kung makikita po natin si Pedro, nung ang Panginoong Hesus ay hugasan niya ang kanilang mga paa, sabi niya, "Panginoon, huhugasan niyo rin po ba ang aking paa?" Sabi niya, "Hindi mo man ito naunawan ngayon, pero pagkatapos nito, mauunawaan mo rin." Sabi niya, "Panginoon, hindi niyo po hugasan ang aking paa." Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Kung hindi ko hugasan ang iyong paa, wala kang magiging kaugnayan sa akin." Tumagot si Pedro, "Hindi lang ang aking paa, Panginoon, ang iyong hugasan, maging ang ulo ang aking mga kamay." Pero sumagot ang Panginoon, "Hindi nahugasan ng ulo o ang paa ng tao kapag ito'y nakapaligo na. Paa na lamang dahil ito yung marumi." So ginawa ng Panginoong Hesus ang paghuhugas ng paa, lahat ng kanilang mga paa, lahat ng kanyang mga disciple, maging si Judas. Maging si Judas na nag-deny sa kanya. Hindi niya pinili. Na alam ng Panginoong Hesus na gagawin niya yun. Kaya ang ginawa ng Panginoong Hesus na paglilingkod sa tao ay marahil para sa atin mahirap. Pero ano ang susi dito? Na kapag mahirap gawin ang iniutos ng Panginoon, "Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako na ang inyong pong mga inuutos, ang inyong kalooban ay aking pong magawa." Yung reaksyon ni Pedro, na ayaw niyang pahugasan ang kanyang paa sa ating Panginoong Hesus, siguro inisip na, alam niyo po maraming kwento si Pedro na pagtanggi sa Panginoon.
yung pagkakataon na sabi ng Panginoong Hesus, yung sinabi niya na haharapin niya ang paghihirap. Tinawag niyang Panginoong Hesus sa tabi, sabi niya, "Panginoon, hindi po mangyayari sa inyo 'yan." Siguro si Pedro, iniisip niya dahil ayaw niya, dahil sa pagmamahal niya sa ating Panginoong Hesus, ayaw niyang mangyari 'yun, yung marinig niya na maghihirap ang Panginoong Hesus, harapin niya ang krus ng Kalbaryo. Pero sabi ng Panginoong Hesus, hindi ang nais ng tao ay hindi ang nais ng Diyos ang gusto mo, kundi ang kalooban lang ng tao yung hindi nakaalign sa Panginoon. Sinabi pa niya sa kanya, "Satanas, lumayas ka, hadlang ka sa aking daraanan." Napagalitan tuloy siya. Minsan may pagkakataon na ang tao gano'n, na alam natin na ito yung tama, ito yung ginagawa. Kaya napakalaga na laging paghingi natin sa Diyos ng paggabay sa ating bawat ginagawa. The same, yung ginawa ni Pedro, yung hugasan ng kanyang paa, tumanggi siya. Katulad ni Sister Let. Sa kanyang pinasukang trabaho, yung mga amo po niya ay Christians. Hindi ko alam kung ganitong time yung ginawa, inoperan siya. Silang dalawa ni Ate Gemma, "Halik kayo, hugasan namin ang iyong paa." Sabi, "Hindi po." Boss mo, hugasan na yung paa. Siguro yun talaga magiging reaksyon mo, no? Hindi po. Pero pumayag din. Hindi ko alam kung anong conversation. Kasi, naalala ko lang kasi, ang Panginoon Hesus sabi niya kay Pedro, "Kung ayaw mong hugasan ko ang paa mo, wala kang magiging kaugnayan sa akin." Naisip ko, baka mamaya, sabi kay Sister Let, "Kung di ko hugasan ang paa mo, si Santi ka, wala kang trabaho." Ay sige na po, hugasan niya po ang paa ko. Baka gano'n, hindi ko alam. Pero pumayag po siya. Pero may gano'n na napakabuti po nila, yung naging mga amo po ni Sister Let. Pero ito yung napakalaga na tayo po, nakikita po natin kung ano po ang paglilingkod dapat sa ating Panginoon. Ayan. So ang paghuhugas ng paa ay trabaho ng pinakamababang alipin. Pero imagine, si Jesus, anak ng Diyos, lumuhod at hinugasan ang maruming paa ng kanyang mga disciples. Yun nga, maging si Judas. Ang Creator naghugas ng paa. Ang Master gumagawa ng trabaho ng alipin. At hindi lang basta paa. Yun nga, yung paa ng taong magdidinay sa kanya. At oo, paa ni Judas. So ang paglilingkod ay hindi tungkol sa position. Hindi tungkol sa recognition. Position, kahit ikaw ang pinakamayaman sa mundong ibabaw na ito, dapat naglilingkod ka. Hindi rin din tungkol ito sa position. Iba yung yung paglilingkod ng worldly, ang paglilingkod ng nasa Diyos. Hindi ito tungkol sa position kasi yung iba, kapag sila'y mayaman, hindi nila gagawing maglingkod sa iba. Tulad ng ginawa ng amo ni Sister Let. Kasambahay mo, hugasan mo ang kanyang paa. Kaya meaning, ang mga taong ito ay naunawaan nila ang dapat at tunay na paglilingkod. Ayan. So, ang recognition, di ka man napapansin ng tao o nare-recognize, pero sa paningin ng Panginoon, nakikita ka niya. Pansin niya ang ginagawa mo. Sa aklat ng Kawikaan, chapter 15, verse 3, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. So kung deserving ba ang tao? Opo. Sa tingin niyo po ba deserving kayo maglingkod sa Panginoon? Sa tingin niyo po ba deserving kayo maglingkod sa Panginoon? Amen. Lahat po tayo. From the day na tinanggap po si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, kailangan maglilingkod ka. Hindi lang sapat yung tinanggap po siya. Hindi lang sapat yung Lord, ikaw lang. Minsan umawit din ang ating mga pastor dito. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo ay langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Yung pagmamahal mo sa Diyos dapat kung ano yung binubuka ng bibig mo, ganon din sa gawa. Kasi patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ayan. So ito ay tungkol sa humility, pagiging mapagpakumbaba, kailangan yung obedience, kailangan yung love. Tanungin mo ang sarili mo, sino yung mahirap mong mahalin sa iyong buhay ngayon? May kaaway ka ba? Yung kaaway ng pamilya mo, pati ikaw, o kapatid mo, kuya mo, sino man yan. Pati ikaw, hindi na rin nakikipag-usap. Damay-damay na to. Hindi. Di ba? So, handa ba akong maglingkod kahit sa mga taong nakasakit sa akin? Sa mga taong nakasakit sa inyo? Iisipin mo, mahirap. Pero iba yung naging paglilingkod na ginawa ng Panginoon. Because true servanthood is revealed when you serve people who don't deserve it. Yung iniisip mo yung taong, siguro sabi mo, makasalanan ito. Paano ko paglilingkuhan ito? Siguro may time, may panahon. Hindi yung galit na siya o something na pumuputok siya, sasalubungin mo. Pag mga ganyan o kahit tayo, minsan pag nakakaramdam po na ng galit, minsan tawagin ako ng Panginoon, may pagkakataon na nagagalit din kasi we are human, mayroon tayong emosyon. Pero napakalaga na ipikit mo muna mata mo, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Diba, ang mindset ng ibang tao, maglingkod lang sila sa mga taong alam nilang may pakinabang. Ibang-iba sa ipinakita ni Jesus. Paghuhugas ng paa, walang panghuhusga, ito ay nagpapakumbaba na may pag-ibig. And that's Jesus. Kaya ba natin yon? Point number 3. Jesus served the broken. Malapit si Jesus sa mga outcast at nasasaktan. Hindi pinili ni Jesus ang komportable, pinili niya yung mga broken, yung mga taong masasabing nasaktan o mga nasa laylayan ng lipunan. Sa aklat ng Mateo chapter 9 verse 12, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Sa magandang balita Biblia, narinig sila ni Jesus at siyang sumagot, hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Itong verses na ito, nakikita yun doon na kung saan ang Panginoong Hesus ay nakisalo doon sa mga maniningil ng buwis. Nakikain siya doon, kasalo niya sila. So yung mga rahil, yung mga tagapagturo ng kautusan, sabi nila, bakit yung guro ninyo nakikisalo sa mga makasalanan? Malinaw na sinasabi sa aklat ng Lucas chapter 9 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Ang anak ng tao naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. So pinunta niya ang Samaritan woman, the rejected, yung itinuturing ng lipunan na marumi. Bakit sila itinuring na marumi? Dahil sila po ay mga nakipag-asawa sa mga dayuhan. Hindi sila mga masasabing po mga Samaritana. So binrake ni Lord Jesus yung barrier na nangyari sa mga taong ito. Dahil ang mga Hudyo, hindi sila nakikipag-usap sa mga Samaritano. Because they are, itinuturing silang mga marumi. So nilapitan ng Panginoong Hesus ang Samaritanang ito. Sino pa ang mga nilapitan ng Panginoong Hesus? Yung lepers, yung may kitong. Yung isang may kitong, lumapit siya sa Panginoong Hesus. Ito yung lumapit naman sa Panginoong Hesus. Na sabi niya, kung nanaysin ninyo, ay magiging malinis ako. Tumagot ang Panginoong Hesus, nais ko, gumaling ito. At nagpuri sa Panginoon. Yung isa pa, yung 10 kitungin. Sinalubong nila ang Panginoong Hesus. Humingi sila ng kagalingan. Tapos nung umalis na sila, yung isa napansin niyang magaling na siya. At nagbalik sa Panginoon at nagpasalamat. Nagpuri sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, 10 yung pinagaling. Pero ang dayuhan pa na ito na Samaritano ang nagbalik ng pasasalamat. May pagkakataon na
Nagkakaroon tayo ng yung nabla-block, yung imbis na tumayo ka dito sa harap, hindi mo na ginagawa. So dapat yung i-expect na talaga sa loob ng isang linggo, ako naniniwala, bawat sa inyo, bawat isa sa atin, may ginawa ang Panginoon. Amen? Lahat tayo may ginagawa ng Panginoon, bawat oras, bawat minuto ng ating mga buhay. Dahil di magkasya at limitado ang ating mga oras, ay mangilan-ngilan na lang. Pero parang minsan, pag may nagtatanong, sinong gustong magpasalamat sa Panginoon, ay nagpapakiramdaman pa. Kung may tatayo ba? Dapat excited ka, lapit ka. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Narinig niyo yung testimonies ng ating kapatid na si Sister Sarah. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagsubok. Kayo po ba'y pinagpapasalamat nyo rin po yun, yung pagsubok? Dahil yan isang paraan ng Panginoon para tayo po ay patatagin bilang mananampalataya. Iba yung pagsubok, iba yung tukso. Yun po. Kaya ang Panginoong Hesus ay siya yung lumapit. May pagkakataon na yung mga magnanais naman tayo, kahit tayo, dapat tayo ay lumalapit sa Diyos. Pero iba-ibang Panginoon na kanyang ginawang paglilingkod sa mga tao. Sa aklat ng Levitico chapter 13 verse 45 to 46, ang taong may sakit sa balat na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit. Huwag mag-aayos ng buhok, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi ako. Hanggat siya ay may sugat, ituturing siyang marumi. Sa labas ng kampo, maninirahan siya mag-isa. Ito yung turing ng mga taong may ketong. Mayroon na po ba nakakita sa inyo yung literal na may ketong? Ako parang wala pa eh. Pero siguro mangilan-ngilan lang na ito. Alam naman natin ang mga sakit na yan ay gawa ni Satanas. Dahil lahat tayo dapat hanggat maaari wala tayong karamdaman. Pero hindi mo laging dapat sinisisi si Satanas kung ano nangyayari sa iyo. Minsan nangyayari sa iyo dahil sa maling pagpili mo, yung desisyon mo. Kaya nung susi ulit dito, yung panalangin ng ating mga magiging desisyon, ang ating mga pipiliin ay naka-align sa Diyos. Ayan. Hindi siya umiwas sa broken, lumapit siya, marami nagpagkakataon na si Jesus ang lumapit sa mga tao upang sila ang pagalingin. Hindi lang ang pisikal na mga karamdaman, pati mga spiritual, napakarami. Yung mga demonyo, pinalayas niya, yung mga sinasapian ng masasamang espiritu, pinalayas niya, pinagaling niya ang mga ito. So mga kapatid, makinig po kayo. Serving is not just inside the church. Serving is even outside. Kung kailangan makihalubilo tayo sa mga makasalanan, gawin po natin. Make it sure lang na baka mamaya, if you can beat them, join them. May dalang pangalim po yan. Kaya dapat kargado tayo ng salita ng Diyos, kargado tayo ng banal na espiritu bago tayo pumunta sa gera na katulad nito, spiritual battle. Ayan. Ano pa? Ano pang ibang pwede natin gawing paglilingkod? Yung kaibigan mong tahimik. May mga kaibigan kayong tahimik, kausapin mo. Bahaginan mo ng salita ng Diyos. Yung pagod na pamilya mo, tulungan mo. Hindi lamang sa material na bagay kung may kakayanan ka. Lalong-lalo na sa spiritual nilang kalagayan. Yung mga taong di natin kilala, pag umaayo tayo, nakapagbabahagi tayo eh. Pero minsan, nararamdaman nyo rin ba na mas mahirap i-disciple ang mga ito? Kaya yung bang yun? Minsan nararamdaman nyo ba yun? Minsan kailangan magkaroon ng lakas ng loob. Kami po nung nabakasyon kami, salamat sa Panginoon, nagkaroon ako ng pagkakataon dahil ayaw kong ma-miss na naman yung conviction ng banal na espiritu. Last time, nagkaroon po kami ng reunion sa Pasig. Ang dami namin. Ano yun? Bull family ng De Vera. Ang dami. So, mayroon pa akong pinsan nga po na pastor, nag-ayos ng upuan, nag-ayos ng pang-stage. I expect na mag-share siya. Pero, wala. Nagpulasan na yung mga tao, nagtalo na sa pool. Yung pinsan ko umupo doon, nakipag-inuman. Sabi ko, Panginoon. Ako gusto ko mag-share.
hindi ko nagawa. Yung iniyak ko sa Panginoon, parang sabi ko, mission failed. Sabi ko, kung magkaroon ako ng pagkakataon, ayoko na maulit ito. Ayan, nung umuwi kami, kaya lang kaunti kami mga magkakapatid, mga pamangkin. I share to them na yung words of God na alam ko masasaktan sila, pero sakit na may pagmamahal. Doon sa 1 Corinthians na chapter yun na walang bahagi sa karyan ng langit, yung mga naglalasing, nagsasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikiapid, nakikipagtali sa kapwa babae, kapwa lalaki, lahat po sila tinamaan. Sabi nung isang ate ko na Christian, tinamaan ko yung lahat, parang nangantiyaw pa. Pero hindi ko, sabi ko, ito, nagpapasalamat ako kasi nagkaroon ako ng pagkakataon makapagsalita sa inyo. Kung sakali man na pagkatapos nito magalit kayo sa akin, magalit kayo. Tatanggapin ko yon. Pero hindi ako pwedeng manahimik. Kailangan yung malaman ng katotohanan. Kilala niyo ako na kapag nagsishare, minsan talagang mangyak-iyak. Dahil alam ko na nasasaktan sila. Pero yung sakit na yon, I pray na mihipoy ng Diyos ang kanilang puso at isipan. Alam niyo po, pagkatapos nun, pag-uwi namin, kasi nga, naging quote din doon sa verse na yung paglalasing. Wala kayong bahagi sa karyan ng langit. Di ako nagsabi, yung Biblia ito. Pag-uwi namin, hinilay sila mesa, pinatayo si alak, naginuman sila. Sabi ko, Lord, totoo na wala akong kayang gawin pang baguhin ang kanilang mga buhay. Pero sabi ko, nung nasa point na nagsishare ko sa kanila, nadudurog ang puso ko pag nakikita kayong ganyan. Hindi ako nagmamalinis sa inyong harapan. Naging makasalanan din ako at nagkakasala din ako. Pero dapat nung mapakinggan ang mga salitang ito. Pero I pray. I pray for my family. I pray to the person that I met. Alam ko, ako naniniwala pag may conviction ng Banal na Espiritu sa inyo, kung paano kayo umahayo, nagbabagi ng magandang balita sa mga tao, mas more sa inyo po mga mahal sa buhay. Hindi mo na naisin na kapiling mo si Jesus, yung mga mahal sa mo sa buhay nandoon na naglalangoy sa apoy na hindi namamatay. Kaya dapat iniingin natin sa Diyos yung lakas ng loob ng tapang sa tamang paraan at pagkakataon. Kaya ang paglilingkod, napakalaga po nito. Yung tahimik na kaibigan mo, sharean mo. Baka mamaya, yung kaibigan mo may tinatago. Mayroon kasi mga hindi showy. Kung may pinagdadaanan sila, yung tahimik, mas talagang tahimik po yan. Kausapin mo kung may kaibigan po kayong gano'n. Ayan. Yung pagod na pamilya mo, bahaginan mo. Yung taong nasasaktan, pakinggan mo, maging listening ears ka sa kanya at maging ilaw at sin sa kanyang buhay. May mga taong nagsasabi, ayaw ko nang mabuhay, gusto ko nang mamatay. Pag narinig mo, yung bahaginan mo siya. Tinabangan na siya sa kanyang buhay. Kapag nabahaginan mo siya, inipo ng Diyos, kumilos ang Banal na Espiritu sa kanya, alam mo kung nasasabi niya? Masarap palang mabuhay. So naging asin ka sa kanyang buhay. Nagkaroon ng panlasa at nagdidilim ng kanyang buhay. Kaya kailangan ginagawa po natin ang ating mga tungkulin. So because serving is love in action. Point number 4, the cross. Ito po yun. The greatest service. Ang pinakamalaking example ng paglilingkod ay hindi lamang sa paghuhugas ng paa. Ito ay pagbibigay ng buhay. At kung akala mo washing of the feet is ultimate service, hindi po. May mas malalim pa. Sa Romans chapter 5 verse 8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Sa magandang balita Biblia, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Habang makasalanan po tayo, habang malayo tayo, habang hindi tayo deserving, namatay si Jesus para sa atin. Na kailangan po natin maunawaan po yun. Kahit inosente siya, pinili niya ang cross. Kahit makapangyarihan siya, pinili niya ang magpasakop. Kahit banal siya, inako niya ang kasalanan natin.
Ito ang puso ng tunay na paglilingkod. Serbisyo para sa iba. That is servanthood. That is love. That is Jesus. Ang Panginoong Hesus, yan ang kanyang ginawa. Ibinuwis niya ang kanyang buhay. Hinarap niya ang krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. So ano ang response mo sa ginawa ni Jesus, kapatid? Worship ba? Gratitude? O passive lang? Magiging wala ka bang kibo? Nakakalungkot kapag passive ka lang, na wala kang nagiging reaction sa ginawa ng Panginoon. Because when you truly understand the cross, hindi ka mananatiling pareho. Dapat may pagbabago, dapat may pagbabago. Yung pagiging laging late mo, baguhin mo na yan. Basagin mo na yan. Lalo na kung leader ka, kapatid. Ano ba ang dahilan? Bakit nagiging late ang isang tao? Nakita ko po yung post ng ating mga pastor. On the way na po ako, pastor. Nakahiga siya doon sa, naliligo pa. On the way na po. On the way, naliligo. Eh, si naghihintay naman, on the way na raw. Antayin natin. Malapit na yun, baka nakasakay na o na-traffic lang. Pero naliligo pa lang pala. Patawarin niyo ako, pero hindi ka magiging magandang ehemplo kapag nananatili sa inyo ang pagiging late. Ano ba yung, siguro, yung iba, ang daming ginagawa, kung ano-anong ginagawa. Sa amin, hindi po sa pagtatas ng aming sarili, pagsapit ng linggo, Sabado pa lang, inaayos ko na yung susot ko. Sabi ko sa kanya, yung may susot niya, para bukas may naghahanap pa. Pinipipig na yon. Bago kumakain kami, minsan hindi na talaga inuugasan yung pinggan. Tara na! Yung iba kasi siguro, dahil nakaugalian nila, maging malinis muna ito bago tayo umalis. Yung iba, naghihintay. Minsan, nasisisi yung driver eh. Pero ano ang sagot niya? Tanungin niyo yung mga miyembro niyo. Kaya nalilate. Ayusin niyo ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Ako hindi rin po ako perfecto. May mga pagkakataon, nalilit din po ako, kaya yung mga preaching na ito, kung paano, siguro tumatama sa inyo, sa akin din. Pero kailangan lumabas ito. Kailangan mapakinggan ang bawat isa. Ang mga salita na katulad nito, na mabibigay ng hamon sa bawat isa po sa atin. Kaya kapag nalilate ka, ano ba yung ginagawa ko? Ito ba yung maagaw na oras na dapat nandun na ako? Dapat nasa biyahe na ako? O nandyan ka pag nagme-makeup? Ano yung expression ng mga kabataan? Sabog na sabog. Yung makeup daw. Sabi ko, ano yung sumasabog? Dahil yung pulbos, ginaganyan, parang sumasabog. May nag-evaporate pang powder. Diba? Mga kapatid, ayusin niyo po yung inyong oras. Hilingin niyo sa Panginoon. Naalala yung preaching ng ating mga pastor? Na yung balance, pagiging balance. Dapat balance yung oras nyo. Dapat, kami, totoo, yung pinagkainan, iwan nyo na yan, tara na. Kaysa mas maganda ikaw maghihintay kasi ikaw yung hinihintay. Diba? Minsan, may dalan. Minsan, traffic. Minsan, kasi, iba-iba tayong dahilan. Pero pagka hindi ka naman nauubusan ng dahilan, ay, mag-usap kayo ni Lord. Di ba? Tama. Hindi ka nauubusan ng dahilan, lagi kang late. Kaya nga nabasagan ng Pilipino eh. Di ba? Filipino time. Di pa kayo nahiya sa mga banyaga? Dapat binabago natin yon. Ayan. Point number 5. We are called to serve. Ayan. Hindi lang tayo tinawag, tayo ay niligtas. Naniniwala ba kayo na niligtas na kayo ng Panginoon? Amen! Dapat pinaniniwalaan po natin yon. Na kapag niligtas ka ng Panginoon, tinawag ka na niya, automatic yun. Hindi pwedeng angkinin mo na niligtas ka, pero wala kang ginagawang paglilingkod. Hindi pwede na nakilala mo ang Panginoon,
Wala kang ginagawang pagkilos. Marahil kanya-kanya po tayo ng gift o regalo ng Diyos kung paano natin paglingkuran ng Panginoon. Pero kung hanggang ngayon, ilang taon ka na nakilala mo ang Panginoon, hindi mo alam kung anong regalo ng Diyos sa'yo, delikado ka. Hindi natin alam kung hanggang saan ang ating mga buhay. Hindi optional ang serving. Ang paglilingkod ay hindi option, kundi ito ay calling. Sa aklat ng Galatians chapter 5 verse 13, serve one another humbly in love. Sa 1 Peter chapter 4 verse 30, use whatever gift you have. Receive you, serve others. Hindi mo kailangan ng title, kapatid, para maglingkod. Hindi mo muna hintay maging leader ka. Hindi mo kailangan ang platform para maglingkod. Kailangan mo lang ay pusong handa. Simulan mo ngayon. Sa bahay. Baka pati higaan mo, hindi mo nililigpit. Baka hindi ka makapaghugas ng pinggan. Baka hindi ka makatulong sa gawaing bahay. Dito, naghuhugas ka doon. Baka pagdating sa bahay ni baso, hindi mo mailagay sa lababo. Dapat ang paglilingkod po natin sa Panginoon, kung ano yung ginagawa mo dito, na marahil patawarin niyo ko kung pagpapasikat yan, ginagawa mo rin dapat sa bahay. Magtulungan kayo sa bahay. Dito, sa church, sa Murphy, mag-volunteer ka. Minsan may pagkakataon na kapag hindi mo talaga gamay, natatakot ka. Pero narito po tayo lahat upang magtulungan. Di ba? Napakalaga nun. Gusto ko nito, brother. Pastor, gusto ko mong ganito. Minsan nagtatanong po ako doon sa Marikina kung sinong gusto mag-share. Volunteer. Wala. Sinong gusto mag-volunteer? Ay, pagka nagsasalita ako sinong gusto mag-volunteer? Kung saan tumitingin. Kaya pag tinitignan ko sila, ay hindi makatingin. Bakit kaya? Alam niyo po, sa totoo lang kanina kinakabahan ako eh. Kasi yung kaba, alam niyo po kasi, hindi mawawala yan. Magsasalita ka sa pinakamakapangyarihang Diyos. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Kakabahan ka talaga. Kasi baka yung sasabihin mo ay hindi nakaalay sa Kanya. Baka imbis na ang mga taong ito ay madala sa tamang landas, ay maligaw sila. Kaya sinasabi sa Biblia, may sinasabi dito na hindi lahat ay magnanais na tagapagturo. Pero kung yung gusto mo, yung desire mo, hingi mo sa Diyos, kapag binigay niya sa iyo yon, para sa iyo. Pero hindi naman dapat na, bahala kayo dyan, ayaw ko yan. Why you to try? Na magbahagi ng salita ng Diyos sa harap ng tao, ma-overcome mo, mapagtatagumpayan mo yung ngatog ng tuhod mo. Yung kaba mo. Kaya kailangan maging matapang po tayo sa tamang paraan at pagkakataon. Ayan, so hindi kailangan ng platform para maglingkod, kailangan po ng pusong handa. Simulan ngayon sa bahay, sa church, sa trabaho, maging blessings ka sa paligid mo, maging available ka, nakasentro sa Panginoon. Stop waiting for position. Start moving with purpose na naka-align sa kalooban ng Panginoon. Ito yung hamon. Si Jesus, hari ng lahat. Naging lingkod ng lahat. Ang tanong, handa ka bang maglingkod ng walang pag-aalinlangan? Handa po ba kayo maglingkod ng walang pag-aalinlangan? Na walang takot? Minsan, dahil tao tayo, may natatakot ka. Kasi, parang immortal ka pag wala kang takot eh. Di ba? Yung minsan pagkakataon na dahil mayroon tayong pakiramdam, tumatama yung takot o kaba, pero mapagtatagumpayan niyo po yan sa gabay ng banal na espiritu. Sabi po ni Tatay Ben, inasign ako ni Pastor Andy na mag-share. Kinakabahan ako, 2 taon na akong nag-share. Sabi ko, kaya niyo yan! Tinanong ako kanina, ready ka na? Kinakabahan po ako, sabi ko. Sabi ko, oo, nandyan yung kaba. Pero kaya natin yan dahil sa pagkilos ng banal na espiritu. Huwag kang manatiling pipi. Diba? Maikli po ang buhay. Kaya sa aklat ng mga awit, chapter 39 verse 4, Yahweh, ipaalam mo sa akin ang buhay. Sorry po. Yahweh, ipaalam mo sa akin ang buhay may katapusan.
na ang panahon ay maikli lamang. Saan po natin kaya maihalintulad ang ating buhay? Maikli lang ang buhay. Maikli ang buhay. Ayan. Ang buhay po natin ay maikli. Pwedeng katulad po nito. Ito, pwede ang ating buhay maikli. Masasabing maaaring ito, dito yung sinilang ka, dito yung nag-aral ka, dito yung nanligaw ka kahit illegal pa, dito yung nagkaasawa ka, dito yung nagtrabaho ka, naging senior ka na. Maikli ang buhay. Dito sa lupa. Pero yung kasunod dito, maaaring hanggang dyan sa pader, hanggang doon sa kamyas, papunta sa kabilang bahay, doon sa kanto, doon sa markina, papunta Antipolo, hanggang Pogi, hanggang Tanay. Everlasting! Pagkatapos nito, yung maikling buhay na ito, saan mo ilalaan ang yung maikling buhay sa maikli na ito na paghahanda para sa buhay na papunta rito? Yung buhay na inuubos mo, na parang ballpen, dapat mayroon kang marka, mayroon kang sinusulat na makapagbibigay lugod sa Diyos. Dito, preparation ng Lord sa iyo sa maikling buhay na ito. Pagkatapos ito, yung dito, yung everlasting papunta doon, kahit hanggang doon, yan na yung kaharapin mo kapag natapos ang buhay na ito na maiksi. Kaya dapat, katulad ng ballpen na ito, mayroon kang markang ginagawa sa Diyos na naayon sa kanyang kalooban. Inihahanda ka dito sa maikling buhay na ito. Hindi natin alam, lahat tayo narito, pinagsasaluhan ng salita ng Diyos. Mamaya pagsasaluhan natin ang mga pisikal na katawan na kailangan natin pagkain. Who knows? Anytime pwede tayong dapuan ng kamatayan, inubos mo ang buhay at lakas mo dito sa maikling buhay na ito na preparation para sa everlasting na ito. Dalawa ito. Buhay na walang hanggan o everlasting torment o walang katapusang parusa. Dapat ito, yung buhay natin na maiksi na ito. Hindi masamang magtrabaho, mga kapatid. Minsan dyan tayo naiipit. Sinasabi nga sa Biblia, huwag papakainin ng mga tamad. Kaya dapat nagtatrabaho tayo. Pero anong gagawin natin? Minsan naiipit tayo. Minsan kailangan natin pumunta doon. Minsan mapapayak ka na lang, Panginoon. Pag naiipit ka. Last Sunday, hindi ako nakaka-attend ng Sunday service. Kaya hindi ako pamayag na sa buong araw na yun, hindi ako makakagawa ng nais sa kalooban ng Panginoon. Purihin ng Panginoon dahil mayroon po tayo na akay papunta doon sa, nung nakarang mas linggo pa, not this, na mayroon po tayong naisama doon sa Grayson. Mamaya, siguro maaga akong alis, iikutan ko siya sa Marikina kung nasaan niya yung kasi first time yung umattend, sumunod na linggo, wala tayo. Siguro ngayon, we pray na yung mga naimbita po natin ay nandun po sila. Kaya kung babalikan po natin ang buhay na maiksi na ito, hindi natin alam. Mabuti pa yung ballpen, no? Hanggang dito na lang siya. Alam mo kung hanggang siya mauubos, pero ang buhay mo, ang buhay ko, pag naubos yan, tapos ka. Kaya dapat, tinitignan natin ang buhay na ito, dapat may preparation na ibinigay ng Lord sa iyo, sa akin, dapat ginagawa natin yun. Yung kanyang pagkabayubay sa krus, inoffer niya. Siya yung naging pattern natin kung paano siya naglingkod, kung paano niya inabot ang mga tao. Na dapat siya ang ating sinusundan, hindi yung sarili natin mga lakad kung saan-saan tayo napupunta. Okay lang siguro kung saan ka nagpupunta, hindi nawawala sa isip mo, sa puso mo, na mag-share ka sa mga tao. Ako ang planning na kung bibigyan ako ng Panginoon, ng lakas ng loob talaga. Minsan kasi may tamang, yung minsan natatakot kayo, pero mapagtatagumpayan natin yan sa patnubay ng Banal na Espiritu. Bibili ako ng speaker. Yung gano'n kay Ate Angel.
Pupunta ako doon sa Marikina. Magbabahagi ako doon. Samahan niyo po ako sa inyong panalangin. Hindi lang kumikilos po tayo pag magkakasama. Minsan iba yung dating na may kasama kay matapang ka eh. 'Di ba? Marami tayo eh. Kung anong mangyari dito. Pero kung ikaw yung mag-isa, alam niyo po, totoo, yung mga nakaraan doon sa Marikina, pumupunta po talaga ako doon. Abay, iba-ibang tao makakarap mo. Hindi ko po kayo tinatakot. Iba-ibang tao makakarap mo. May taong di natatakot sa kamatayan, makamtan lang ang karangyaan dito sa lupa. Sabi pa nga sa akin, ikaw nangangaral ka dahil mayroon kayong mga sweldo sa inyong mga simbahan eh. Sabi ko, hindi po. Dahil ito ay kalooban ng Panginoon, sumusunod ako sa Diyos. Minsan napaparangatangan tayo na gano'n. Pero biblically, sinasabi naman sa Biblia, ang lingkod ng Diyos ay may karapatang tumanggap. Pag binigyan ka, magpasalamat ka. Pag wala, salamat. Kung may kakayan ka namang gumawa, gawin mo. Kaya yung buhay na preparation sa katulad nito, dapat din nasasayang dahil kasi ito. Mahaba ito, yung second life. Ano sabi doon sa Hebrews chapter 9 verse 27? Tama ba yun? Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay pagkatapos ay ang pag-ukom. Mamamatay at ay mga pisikal na katawan. Pagkatapos harap ka sa Lord. Baka mamaya sabihin mo, ay, baka naman wala namang pangalawang buhay, wala namang langit. Eh pag namatay ka, nandun ka sa langit. Dahil ang ginawa mo ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Oh no. Kasi pagdating doon, huhusgahan po tayo. Haharapin natin kung saan tayo ibubukod. Doon tayo sa dagat-dagatang apoy o ang kapiling mo, ang Panginoong Hesus. Kaya dapat alam po natin kung ano po ang ating mga ginagawa. Call to response. Kung mararamdaman mo ngayon na kinakausap ka ni Lord, I want you to respond in your heart. Sabihin mo, Lord, baguhin mo ang puso ko. Turuan mo ako maglingkod. Ipainawa niyo po sa akin na wala akong ibang dapat paglingkuran, kundi kayo lamang. Because when you serve, mga kapatid, you become more like Jesus. Ang paglilingkod, alam ko mahirap, pero sa tulong ng Panginoon, magagawa po natin yan. Amen, mga kapatid, ang mundong ito ay hindi nangangailangan ng matagumpay na tao o mga taong handang maglingkod sa Diyos na may buong pusong pagsunod. Hindi kailangan matagumpay ka, hindi kailangan college graduate ka, hindi kailangan presidente ka. Kung ano man ang narating mo sa buhay, dapat mayroon kang ginagawang paglilingkod. Sa ating pong conclusion, ang paglilingkod sa Diyos ay dapat gawin ng buong puso at katapatan at pagmamahal. Hindi para sa papuri ng tao, kundi para sa kaluwalhatian niya. Ito ay nakabatay sa pagsunod sa kanyang mga utos, pagpapakumbaba at pagtupad sa kanyang kalooban. Ang tunay na paglilingkod ay nakikita sa aktibong paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, at pagtitiwala sa kanyang gabay. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Kung ang amin ginagawa minsan paglilingkod, Panginoon, ay walang lakas o kulang. Panginoon, wala makapagbibigay sa amin ng lakas, kundi kayo lamang. Kung saan kami nagkukulang, Panginoon, ay walang iba rin makapagpupunan yon, kundi kayo lamang. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa aming lakarin. Pakayin sa tamang landas na dapat po naming tahakin. Kung may pagkakataon, Panginoon, na kami pinagkakamali, patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami kung paano dapat kami maglingkod sa inyo, Panginoon, at maitaas ang tunay na Diyos. Dahil ang Diyos ng aming sinasamba ay buhay na dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. I pray na sa buong maghapon na ito, pinagpapasalamat na po namin, Panginoon, ang inyo pong gagawing pagbibigay sa amin na iba yung lakas, karunungan, na tanging sa'yo lamang nagmumula. Maraming pong salamat, Ama.
Sila niyo po, Diyos, sa patnubay ng Banal na Espiritu at sa pangalan ng aming Panginoon Hesus ang mga dalangin na ito. Amen. Amen.